Nabasa ba kayo na si Lord, si Jesus, nag-pray na kasama ang disciple niya? I think wala pa, right? Wala pa po akong nabasa. Maaring iniyaya niya sila, pero iniiwan niya sila doon sa isang banda. Dito kayo, sasabihin ni Lord sa kanila. Kasi mananalangin ka ako. I want to spend my time with my Father. Hello? Kasi napakahalaga because ito po yung makita natin that prayer is a personal thing with God. Sabi mo dyan sa katabi mo, your prayer time is a personal thing. Napaka-personal na bagay. Kaya madalas na nag-withdraw ang ating Panginoon. Even doon na ang dami nakikitang himala na ginagawa, nangyayari habang nagbi-minister siya sa mga tao. Pero meron talaga siyang sinisiparate na time na kahit nakikita niya, di ba? Minsan pag excited tayo sa ating ginagawa, parang tuloy-tuloy. Wow! Grabe yung ginagawa ni Lord. Parang ayaw mo nang tumigil eh. Pero si Jesus, there will be a time sa kanyang buhay nag-withdraw siya. Bakit? The most important hour na meron siya, yung time nakakausapin niya yung kanyang tatay. Amen. Hallelujah. And today, gusto ko pong kausapin kayo dito po sa title na ito. Sabi niya, Waiting on God's Promise. Ito po yung napakahalaga na pag-aantay na minsan hindi tayo makaantay. Kasi kapag hindi ka nakaantay, sa totoo lang, maraming hindi nagantay, nag-struggle sila sa kanilang buhay. Daming struggle, Madam Shing. Hello? Pag hindi ka nakaantay doon sa takda ng Diyos na panahon, you will struggle so much. Hallelujah, sa buhay mo. Kaya sabi mo dyan sa katabi mo, pwede ba mag-antay ka lang? Diba? Antayin mo yung timing ni Lord. Kasi that is the best time na pwedeng mangyari sa buhay mo. But anyway, bago po ako mag-continue, hallelujah, I would like to acknowledge yun pong mga bisita po ni Brother Aldrin, all the way from Quezon City, right? Hallelujah, you're welcome every time na kayo po ay mapadpad dito sa Pangasinan. Hallelujah, welcome po kayo dito. Actually, naririnig ko na yan kasi friend yan ni Aldrin nung nandun siya sa Maynila, nag-aaral sa, sa BBC. Oh, parang Bible school yan eh. Muntik na kasing magpastor si Aldrin. Hallelujah. But I know na God's plan, yung plano pa rin ng Diyos, I know na hindi pa rin nagbabago. Amen. That's the best plan na pwede po natin na kung saan ano yung mangyari sa buhay po natin. Kaya we thank God kasi alam nyo sa totoo lang pag meron kang mga bisita na mga importanteng tao sometimes parang naisasantabi tuwing mga ganito, especially pag araw ng linggo, Pastor, hindi ako makapunta kasi may bisita ako ngayon. Right? Hallelujah. But praise God, dahil si Aldrin, kahit may bisita, isinama niya sila dito sa church. Alam mo yun yung magandang gawin po natin. Pag may bisita kayo, diba? Minsan may bisita tayo. Hindi ako makaalis kasi may bisita ako, hindi ako makapunta sa church. Diba? Imbis na, alam mo yung gawin mo ay makapunta ka ng church, ang ginagawa mo, abala ka doon sa bagay na pag-aanda mo dahil sa iyong bisita. Hallelujah. But alam niyo, napakagandang gawin po ninyo. Ipaalam po ninyo sa kanila na you are Christian. And Sunday is a very important day. Hallelujah, para sa iyo at para sa Panginoon. Alam sa totoo lang, marami ng mga kamag-anak ko siguro disappoint sila sa akin. Kasi may mga time na tinataon, libing, mga ganyan, mga okasyon, araw ng linggo. Hallelujah. Sabi ko sa kanila, ang araw ng linggo ay para sa Panginoon. Hindi nyo ako ma-expect na pupunta dyan pag araw ng linggo kasi ang araw ng linggo, siniparate ko na yan para sa Lord. Amen. Hallelujah. Dapat ganun po tayo. Hallelujah. Pakita natin na tayo talagang para sa Panginoon yung buhay po natin. Waiting on God's promise. Basahin po natin ang salita ng Diyos. It's found in the book of Isaiah chapter 40. Right? Isaiah 40 ba yun? Yan.
Sabi ni Lord sa mga Israelites, to whom will you compare me? Kanino nyo ba ako maikukumpara o maihahalin tulad? Who is my equal? Di ba? Sino bang katulad ko? Yan yung tanong ng Diyos sa mga Israelites. Ask the Holy One. Look up into the heavens who created all the stars. Di ba? Sabi ni Lord sa kanila, sino nga ba ang katulad ko? Sino nga ba ninyo ako maikukumpara? O kanino nyo ako maikukumpara? I am the Holy One of God. I am the Holy One. Hallelujah. And sabi ni Lord sa kanila, tumingin nga kayo sa kalangitan. Yung mga nakikita ninyong yan, sino ang gumawa niyan? Di ba? It is the Lord. Hallelujah. Kaya nga sabi niya doon sa book of Psalms, I think in chapter 8, O Lord, our Lord, sabi ni David, how excellent is your name in all the earth. Sabi niya doon sa verse 3, when I look up into the sky, sabi niya, anong sabi niya? I saw the stars. Yun nakikita ni David sabi niya, the stars, the moon, the stars, which, sabi niya, created by your own hands. Likha ng iyong kamay, sabi ni David. Kaya nga makikita natin dito na ibang klase ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Sabi mo dyan sa katabi, ibang klase ang Diyos na pinaglilingkuran mo. See? Kasi yung ibang mga religion, yung pinaglilingkuran nila na kinukumpara nila kay Jesus, nothing. Hallelujah, wala sila sa kalingkingan ni Jesus. Bakit? Sino sa kanilang namatay at nabuhay? Si Jesus lang po ang namatay at nabuhay na muli. That's the very reason na kung saan patuloy na sineselebrate yung tinatawag po natin na pagkabuhay na muli. Bakit? Sabi din ni Paul in 1 Corinthians, sabi niya doon, chapter 15, walang saysay daw yung ating pananampalataya kung si Jesus ay hindi nabuhay na muli. But we thank God, ang sabi ng salita ng Diyos, He has risen from the grave. Ba't ang lungkot nyo? Hallelujah. Para bang hindi nyo ako naiintindihan yata sa umagang ito. Pag sinabi ng salita ng Diyos, He has risen from the grave, dapat nagsasaya po tayo. Bakit? May saysay ang bawat pagpunta natin sa church. May saysay ang bawat pagtaas mo ng iyong kamay at sinasabi mo, purihin ka o Diyos. Dahil pag tinatas mo yung kamay mo, nagpupuri ka sa Diyos at hindi naman nabuhay si Jesus, walang kwenta yan. Huwag na lang tayong pumunta rito. Hallelujah. Hindi tayo pumupunta dito dahil sa tao lang. Pumupunta tayo dito dahil kay Lord. Hello? Hallelujah. Dahil kung pumupunta ka lang dito dahil sa tao, huwag ka na lang pumunta. Hello? Pag pupunta ka sa church, siguraduhin mo nandito ka dahil kay Lord. Minsan pumupunta. Kasi naka-assign ako ngayon, kailangan pumunta. Kailangan ko mag-prepare kasi ngayon ako ang naka-schedule. No. Kahit hindi ka naka-schedule, you make sure you prepare your heart and you make believe that when you're going to the church, you will meet the Lord in this place. Hallelujah. Wala kang ibang imimit kundi si Lord. Hallelujah. Bakit? Kakaiba yung Diyos na yan. Sabi niya, He brings them out like an army, one after another, calling each by its name because of His great power and incomparable strength. Not a single one is missing. Hallelujah. Not a single one is missing. Can you imagine that? Hallelujah. I think there are billions of stars, hallelujah, in the universe, right? At ang sabi ng salita ng Diyos, not a single one is missing. Hallelujah. Pero alam mo ba na sa lahat ng creation ni Lord, ikaw yung pinaka-importante sa lahat. Kung yung star, hallelujah, walang missing. Alam mo yung deklarasyon natin? Ano yun?
Shalom, shalom. Deklarasyon yan sa Israel eh. Pag sinasabi daw nila na shalom, shalom, ang ibig daw sabihin yan, nothing is missing, nothing is broken, nothing is lacking. Hallelujah. Bakit? Hallelujah. Kung yun, hallelujah, yung mga star na yan, nakikita ninyo sa impapawid. Hallelujah, minsan parang wala yung iba na star. Bakit? Maulap. Hindi natin nakikita. But the Bible says, nothing is missing. Kung yun ngang star, wala ngang missing sa kanila, ikaw pa kaya ngayong umagang ito? Hallelujah! Itutuloy mo yung salita, yung word ni David, sabi niya, what is a man that thou art mindful of him? When I consider the stars, the moon, which you have created by your own hands, sabi ni David, sabi niya, iniisip niya, pero ang tao, sabi niya, what is a man that thou art mindful of him? Hallelujah, that thou visitest him, sabi niya, you have made him a little lower than God. Hallelujah. Kaya nga, sabi ni David, tinatawag tayo ng mga Diyos. Because we are created in the image and in the likeness of God. He is God. And we are God's. Created in His own image. Hallelujah. Kaya ganun tayo kaimportante sa Diyos. Nagkamali, nagkasala tayo. But yet, ang sabi din ng salita ng Diyos, hinahanap at hinahanap tayo ng Diyos. Kasi sa lahat ng creation ni Lord, ikaw yung pinakamahalaga sa kanilang lahat. Pwede bang palakpakan mong Diyos sa buhay mo? Not a single one is missing. Sabi niya kay Jacob, "Oh Jacob, how can you say the Lord does not see your troubles?" Hallelujah. Lahat ng pinagdadaanan natin alam ng Diyos. Kaya ganun kahalagang salita ng Diyos. Bakit kailangan na kung saan sabi ni Lord sa kanyang mga tao sa bayang Israel, meditate on this book, meditate on the Word of God. Bakit? Paano mo malalaman na si Lord alam niya lahat ng pinagdadaanan mo kung hindi mo alam ang salita ng Diyos? It will encourage us. Nagbibigay kalakasan sa atin pag alam mo yung pangako ng Diyos. Hello? Tinuturuan ka niya na kung saan manatili, waiting on God's promise. Why? Alam mo na totoo si Lord sa kanyang pangako. Hindi kailanman nagsinungaling ang Diyos. Ang Diyos kaya niyang gawin lahat. Pero there is one thing na hindi niya magagawa. Parang mali ata yan, Pastor. Magagawa niya lahat pero meron din siya magagawa. Yung magsinungaling siya sa kanyang salita. Why? Totoo si Lord. Hallelujah. Kaya nga, bakit ganun kalagang salita ng Diyos? Si Lord mismo sabi niya, I have set my word above my name. Ganun pinapahalagahan ng Diyos yung kanyang salita. Hello? Kung yung pangalan ng Diyos, napakahalaga ng kanyang pangalan. Pero tandaan po ninyo, ganon kahalaga ang salita din niya sa buhay natin. Why? He have set His word above His name. Bakit? Sabi ni Lord, lahat ng sinabi ko, tutuparin ko. Ganon katindi ang Diyos sa kanyang salita. Minsan yung katabi mo, may mga sinabi. Kalabitin mo, minsan yung katabi mo. Minsan may sinasabi ka, hindi mo tinutupad. Sabi mo sa kanya, alam pa rin ni Lord yun. Di ba? Hallelujah, may mga promise tayo kay Lord. Sino dito hindi nangako kay Lord, umuwi na. Di ba? Sa totoo lang, ang dami nga nating pangako eh. Lalo na pag may sakit ka, Lord, hallelujah, pag pinagaling mo ako, Lord. Oh, di ba? Naghanap ka ng trabaho, pray ka kay Lord. Lord, basta pag binigyan mo ako ng trabaho, ganito. Hello? Hallelujah. Naalala niyo pa ba yon? Hallelujah. Sabi ng salita ng Diyos, when you make a vow before the Lord, make sure na gawin mo yon. Kasi si Lord hindi niya nakakalimutan yon. Hallelujah. See?
The creator of all the earth, He never grows weak or weary. No one can measure the depths of His understanding. He gives power to the weak and strength to the powerless. Even the youths will become weak and tired, and young men will fall in exhaustion. But those who trust in the Lord, sabi niya, will find new strength. Hallelujah. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Hallelujah. Waiting on God's promise. Another thing, dito po sa verse na, sabi niya dito sa, ano yun? Parang wala yung isang verse natin. Luke chapter 24, verse 49. Sabi po niya dito, "And behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until," sabi niya, "you be endued with power from on high." Meron kasing pangako ang Diyos sa kanyang mga disciples na kinakailangan nila na mag-wait. Antayin po yung pong pangakong yun. Kaya sabi ng Lord sa kanila, "Tarry ye to Jerusalem." The word tarry means, sabi niya dyan, to stay longer than intended or to delay leaving a place. Hallelujah. Ganun pala yun na parang ang prayer natin is 1 hour lang. Hallelujah. But you can stay 2 hours, 3 hours. Hallelujah. Na nananalangin, nag-stay ka longer than ano sabi yan? Than intended. Bakit? Pag ini-enjoy mo yung presence ng Lord while you are praying, hindi mo na namamalayan yung oras. Pansinin po ninyo na yung mga disciples ng Panginoon, pumunta sila sa isang place. Ano yung kanilang ginawa? Hallelujah. Nag-antay sila doon. Habang sila nag-aantay, nag-pray silang lahat. Hello? Tuloy-tuloy yung panalangin nila. Unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw. Parang walang nagbabago. Hello? Pero tuloy lang sila. Bakit? May pangako si Lord para sa kanila. Ano yung pangako ng Diyos? Sabi niya, until you be endued with power from on high. The word endued mean, hallelujah, to be clothed. Yung ikaw daw ay parang dinamitan. Hallelujah. You will be clothed with power from on high. Kasi alam ng Panginoon that the disciples during those times, hanggat wala si Holy Spirit, hindi sila magiging effective sa kanilang witnessing. Hello? Kaya mapapansin ninyo kahit ang ating Panginoong Yesus, even before He started His ministry, at totoo lang, nag-start lang si Jesus at the age of 30. Tama o mali? Doon nag-umpisa yung kanyang ministry. Ano yung kanyang ginawa? Hallelujah. Sa loob ng 30 taon na yan, hallelujah, the Spirit or the Holy Spirit prepared Him for that ministry. Kaya sabi niya doon sa Luke chapter 4 verse 18, "The Spirit of the Lord was upon me because He has anointed me." Somebody say, anointed me. Hallelujah. Hindi ganun magiging effective yung ministry ng Panginoong Yesus without the Holy Spirit. Kaya alam ni Jesus yun, hallelujah, na kailangan ng mga disipulo that they must be endued with power from on high. They must be clothed with that power, even we as Christians today. Hanggat hindi tayo nababalutan, hallelujah, ng anointing na ito ng banal na Espiritu, hindi po tayo magiging effective. Kaya nagugulat po ako na kahit sabi ngayon, kasi pag daw nangangaral ka na puro, alam mo yung parinig ka ng parinig, yung tao daw,
parang mas titigas na yung puso. But while I was reading the Bible, nakikita ko na mas matindi yung preaching nitong si Jesus at saka ni John the Baptist. Si John the Baptist niya, sabi niya, kayo mga lahi, kayo ng ulupong. Hindi kayo makakatakas sa kaparusahan na nag-aantay sa inyo. Ganun yung mga preaching niya. Pero could you imagine na kahit ganun siya katinding magsalita na talagang dinidiretso niya yung mga taong kausap niya, kayo mga demonyo, kayo mga lahi, kayo ng ulupong. Di ba? But you know what? Itong mga taong ito, hindi umaalis. Nandoon sila. Sabi ko, ano ba ito? Imbis na maghalit sila, takbuhan si Juan, sabi nila, ano po ang dapat po naming gawin? Ano po ang dapat naming gawin? Sabi ni Juan, magsisi kayo. Sabi ko, ito matao ito, hindi sila naalibadbaran sa sinasabi, no? Di ba sa ngayon, pag yung sinasabi nila na if it is not sound doctrine, di ba? Matao parang, siya katugtuwad ditan, di ba? Mga ganun, parang ikaw lang ang banal. Di ba? Hallelujah. Bakit? Ano bang tingin mo sa amin? Mga ganun, mga tao. But you know what? Because of the power of the Holy Spirit in their lives. Sabi nga ng salita ng Diyos, habang naririnig nila yung preaching ni Peter, parang, ano yun? Parang sinusugat yung kanilang mga puso. Tumatagos, nararamdaman nila. Why? They were endued with power. The power of the Holy Spirit. Hallelujah. We need that power in our life. That's the promise of God. Hindi lang yung mga pangako na ibibless tayo na Lord. The most important promise of God is His Holy Spirit. Yung sabi din niya doon sa Isaiah, they that wait upon the Lord shall renew their strength. It's the Holy Spirit that will renew us day by day. It's the Holy Spirit that keeps on empowering us as we yield and meditate on the Word of God and, hallelujah, give us an ample time to the Holy Spirit. Hindi lang basta oras, hallelujah, it's an ample time. Hallelujah, yung ikaw ay gigising na kung saan kakausapin mo si Lord. That's the most important hour in your life. Yung ikaw lang at saka si Lord. Hello? Sige, tuloy natin. Tatapusin natin ito ng matagal. Madali lang pala. Sabi ni David, as the deer pants forth streams of water, so my soul, the other translation sabi niya, longs for you, my God. My soul thirsts for you, O God. For the living God. Sabi niya, when can I go and meet with God? Hallelujah. Alam niyo po ba na yung usa, pag nauuhaw yan, ang hinahanap niya tubig. Hahanap siya ng tubig, ilog. Hindi lang siya iinom doon. I heard one time, sabi niya, may kwento na yung deer, hinahabol ng, ano yun, yung asong gubat, lobo, yun. Kasi naaamoy nila yung amoy ng mga usa. Alam nilang amoy niyan. Sila yung hinahanting ng mga yan. Kaya yung usa ang gagawin niya, takbo ng takbo. Habol naman ng habol itong lobo na ito. But you know what? Dumating yung time pagod na yung usa sa kanyang katatakbo. Gagawin niya, pupunta siya sa isang batisan. Iinom. Magpapanibagong kalakasan ulit. Pero andun pa rin, yung lobo na yan, hinahabol pa rin siya. Until one time, ang ginawa ng usa, kasi naaamoy siya eh. Hello? Naaamoy siya ng lobo. Until one time, ang ginawa ng usa, hindi lang uminom doon sa batis ng tubig. Nilublob niya yung kanyang sarili. Hallelujah. Nung nilublob niya yung kanyang sarili, nawala yung amoy niya. Hello? Hallelujah. Alam niyo po ba na kahit Kristiyano ka na, pag merong kasalanan sa'yo, naaamoy ka ng demonyo?
Hello? Kaya hindi ka niya tinatantanan minsan kasi may naaamoy siya sa iyo. Yung ginawa ng usang ito, lumublob siya doon. Hallelujah. Pag tayo po ay naglulumublob sa presensya ng banal na Espiritu, walang maamoy ang demonyo sa atin. Bakit? Balot na balot tayo ng kabanalan ni Holy Spirit. Hello? Hallelujah. At yung nais ng Diyos na makita sa ating mga buhay. Kaya nga alam niyo sabi ng salita ng Diyos, be ye holy, for I am holy. And without holiness, no man shall see the Lord. Kailangan natin na mabuhay ng may kabanalan. And we can live a holy life only when we are. Hallelujah. Pag tayo po ay naglulumusong, naglulumublob, hallelujah, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tuloy natin, anak. Sabi niya dyan, hallelujah, iyan. Ikaw nang gumawa niyan, ano? Di ko kasi nilagyan yan, seven things to remember when waiting on God's promise. Binigay ko lang yung point ko, siya naglagay. Kasi pag nilagay ko kasi yung 7, baka umalis na kayo. Hallelujah. Waiting is not wasting. Amen. Hindi ka nag-waste ng time mo habang nag-aantay ka. Kahit yung magiging partner mo sa buhay, mga kabataan, hallelujah, your waiting is not wasting. Tiyan nyo yung mga nakapag-antay. Yeah? Tiyan nyo yung buhay nila, sina Teacher Renita, yan. Oh. Hallelujah. Sino pa? Yung mga nakapag-antay. Diba? Napakalaga kasi yung pag-antay. There is, yung pag-antay mo, pinoproseso ni Lord. Hallelujah, yung buhay natin. God is processing our life. And sabi niya, waiting on God is never wasted time. It is preparation time. It's a transformation time. Hello, prepare ka ni Lord. Kaya isipin mo na, Lord, bakit ganito nang edad ko, Lord? Hallelujah. Pinoproseso ni Lord yan. Huwag kang mag-alala kahit 39 ka na. Hallelujah. Huwag kang matakot. I-enjoy mo lang yung bawat time na pinoproseso ka ni Lord sa sitwasyon na pinagdadaanan mo. Hallelujah. Bakit? Piniprepare ka nga ni Lord, and I do believe it's a time for your transformation. See? Iba yun. Pag si Lord talagang inantay mo yung timing ni Lord, nakikita mo, yung transformation ng buhay mo, hindi lang yung inside transformation, pati yung buhay mo sa labas, tinatransform ni Lord. Di ba? Kita nyo yung si Moses, when God transformed his life. Hallelujah. Yung pag-antay niya, umakyat siya doon sa Mount Sinai, 40 days and 40 nights. He mingled with the Lord. Pagbaba po niya, hindi lang yung inside ng kanyang buhay, his inner life was only changed. No. Buong buhay niya, binago ng presensya ng Diyos. Kaya nagugulat yung mga tao nung bumaba si Moses, sabi nila, Moses, takpan mo ang mukha mo. Bakit? Nagliliwanag si Moses. Hallelujah. Sinasabi ko sa iyo, magliliwanag ang buhay mo. When you spend your time with the Lord. Waiting is not wasting. Yan o. Hallelujah. Bang nag-aantay ka, nire-renew ni Lord yung strength mo. Hallelujah. Nire-renew ni Lord. Hallelujah. Yung inner strength mo hanggang, hallelujah, yung physical strength, nire-renew din ni Lord. Everything sa iyong buhay, may ginagawa ang Diyos. Tuloy natin siya. Sabi niya, yan, tarrying or waiting strengthen us inwardly for what lies ahead externally. O, di ba? Hindi lang yung inward. Hallelujah. Why?
Hallelujah. There's lies ahead. Externally. At naniniwala tayo dyan. Hallelujah. Sabi niya dito, God is never late. He's always right on time, shaping you while you wait for He's already prepared. Hallelujah. Ibang klase ang Diyos pag siya po ang kumikilos. At tayo naman po nakapag-aantay tayo. Tuloy natin ang pangalawa, waiting aligns us with God's timing. Hallelujah. Habang ikaw ay nag-aantay, ina-align ka ni Lord sa kanyang timing. Hallelujah. Kaya huwag tayong mapagod. Lord, sige lang Lord, kung ito yung kaparaanan mo, Panginoon. See? Nakikita mo na, grabe. Alam mo yung makina, pag hindi naka-align yan, di ba? Sino may sasakyan dito, pag hindi naka-align yan, naku po, delikado. Baka hindi ka makakarating sa pupuntahan mo. Kinakailangan naka-align yan. Pupunta ka, saan ka pupunta? Doon sa talyer. Merong mga eksperto dyan, ini-align nila. Pati yung timing belt ng makina mo, kung hindi naka-timing yan. Hallelujah. At kung wala ka sa timing, nako po, hindi ka rin makakarating sa pupuntahan mo. Hello? Hallelujah. Ano sabi po niyan? To everything there is a season and a time. Hallelujah. It is in Ecclesiastes chapter 3. Sabi ni Lord, there is a time and a season for everything under the heaven. Hallelujah. At yung pinaka-the best season na meron tayo, hindi ako yon. Yung season ni Lord. Hello? Hallelujah. Sabi niya dyan, tarrying or waiting protects us from premature moves that sabotage a divine purpose. Hello? Hallelujah. At hindi mangyayari yun if we know how to learn how to wait on God. Another thing, sabi niya, waiting purifies our motives. See, sabi niya, God uses the waiting room to refine us. We often start with selfish motives, ambition, recognition, fear. But as we wait in His presence, He peels away our self-will and aligns our hearts with His. Hallelujah. Yun pala yung ginagawa ni Lord. Amen. Yung mga maling motibo natin, hallelujah, ini-align ni Lord habang tayo po ay nag-aantay. Our selfish motives, our ambition. Hallelujah. Ang ginagawa ni Lord, nire-refine tayo. Grabe si Lord. Sabi niya dyan, search me, O God, and know my heart, and lead me in the way everlasting. Alam ni David yun. And we as Christian, we should also know, hallelujah, na Lord, meron bang hindi tama sa akin? Lord, i-search mo ako. Search me, Lord. Hallelujah. At habang tayo pa ay nagpapasearch kay Lord, kailangan din na kung saan willing tayo na i-realign ni Lord. That sometimes, hindi ganun kadali. Minsan nasasaktan din tayo. Tama o mali? Nasasaktan tayo, hindi po madali. Mayroon tayong mga pinagdadaanan na minsan hindi natin maintindihan. Hallelujah. Pero as we learn to trust God and wait on Him, hallelujah, doon natin naiintindihan. It is God's processing us. It is God's refining us. Hallelujah. Dahil hindi tayo magiging purong ginto kung hindi tayo dumadaan sa apoy. Pinapadaan tayo ni Lord. Another thing, sabi niya, tarrying or waiting brings us into truth. Not just about God, but about ourselves. Hello? It is in that place that true worship and obedience are born. Take note, sabi ni Corrie ten Boom, God is not in a hurry, you are. Ikaw daw yung nagmamadali. Hello? Hallelujah. Huwag lang yung katabi mo ang ituro mo. Ituro mo rin yung sarili mo. Sabi mo sa kanya, ikaw din. Hallelujah. Di ba? Minsan hindi tayo makapag-antay. Parang, di ba, okay na ito, Lord? Hallelujah. Pero pag si Lord yung timing niya,
Hallelujah. Hindi tayo masyadong mag-i-struggle. Sige, tuloy na natin. Yan. Waiting, sabi niya, releases power. Yan yung pinakamaganda na mangyari sa buhay natin. Hallelujah. Yun yung ginawa ng mga disciples nila na ganun ka-effective yung kanilang mga buhay. Bakit? Tingnan po ninyo, pansinin po ninyo nung time na yun, the early church in the book of Acts, hindi sila napapagod. Araw-araw, nananalangin. Araw-araw, nagpi-fellowship sila. Araw-araw, anong sabi ng, they're breaking of bread every day. From houses to another houses. From one house to another house. Hindi sila napapagod. Bakit? They were endued with power. They have been clothed with the Holy Spirit. Hallelujah. Yun yung nagbibigay sa kanila ng excitement sa kanilang ginagawa. Hindi yung inspiration mo. Hallelujah. Minsan, ang inspiration natin pumupunta ng church, si kapatid na ganito, si kapatid na ganyan. Hindi siya. Si Lord dapat nagbibigay ng inspiration. Tingnan po ninyo, ang sabi ng salita ng Diyos, just one preaching of Peter. Ilan ang na-born again? 3,000. Sabi ng salita ng Diyos, 3,000 got saved in one day. Hallelujah. Ang dami ngayon nag-pre-preach. 3,000 yung pinipreachan niya, 3 ang na-save. Hallelujah. Sabi ng salita ng Diyos, 3,000 got saved. Why? They learn how to wait on the promise of God, the promise Holy Spirit. Sabi nga, you shall receive power. After that, the Holy Ghost will come upon you, and you shall be my witness. Hallelujah. Sino sa inyo dito nag-witness na? Oh, tingnan nyo, parang wala yata akong narinig. Sino sa inyo dito nasubukan ng mag-witness? Hallelujah. Subukan nga natin na mag-witness dyan sa palengke, sa bayan ng Binmalay. Yeah? Alam niyo, sa totoo lang, yung sinasabi natin na mga, ang tawag natin dito, mga kulto, sila pa ang masipag na mag-witness. Hallelujah. I think one time lang na nagawa natin, umikot tayo dito sa Kanawalan, pero sila, taon-taon, ilang beses silang umiikot dito, house to house. Sinong willing dito iikot tayo sa bawat bahay? Subukan natin gawin. Hello? Napakahalaga po nito sa buhay natin because yan naman po talaga ang buhay na meron tayo. We need to become a witnesses for what Christ has done in our life. Another thing, yan, may 3 na lang. Tingnan po ninyo yan. Sabi niya yan, there is no shortcut to spiritual power. It flows from a posture of surrender and waiting. Wala pong shortcut. Yung mga disciples, nag-antay sila ng ilang araw. Hallelujah. Si Jesus nga siya nga na example natin. Ilang araw ang kanyang inantay. Until he be endued with that power. 40 days and 40 nights. Hallelujah. Ganun katindi ang ating Panginoon. The power of God falls on the altar of surrender, not to the platform of ambition. Hallelujah. It is in the altar of our prayer. Hallelujah. Ilang beses kang nananalangin, kapatid, sa isang araw? Hello? Alam niyo ang pinaka-minimum na prayer sa isang araw? Ilan sa akala ninyo? According to the Bible. Anong sabi ni Lord sa kanyang mga disipulo? Iniwan niya sina Pedro, si Juan at saka si Santiago. Pagbalik niya, nag-pray siya. Pagbalik niya, yung 3 natutulog. Hello? Sa totoo lang, maraming Kristiyano palaging natutulog. Anong sabi ni Lord sa kanila?
Can you not tarry with me even for 1 hour? That's the minimum. 1 oras na tayo nanalangin. Si Daniel, nananalangin siya 3 times a day. Parang kumakain din. Hello? May almusal, may tanghalian, at saka may hapunan. Kadalasan tayo nag-pray-pray sa harap lang siguro sa harap ng kainan. Kasabay na nung kainan natin. Di ba? Tsaka yung prayer natin, Lord, thank you, Lord. Oh, bless my food, bless me, in Jesus' name, Amen. Hallelujah. Ano yung mga kadalasan ng mga prayer? Hallelujah, ng maraming Kristiyano. Pero sabi mo dyan, hindi ikaw yun. Hallelujah. Tuloy natin, anak. Number 5, 3 na lang. Waiting unites and revives the church. It unites and it revives the church. Ito yung ginawa ng mga disciples. This all continued with one accord in prayer and supplication. Anong sabi niya? Tuloy-tuloy. Ano yung tuloy-tuloy? Sila'y nagkakaisa. Nakasakay sila sa isang sakyan. At ang pangalan ng sakyan na yan, accord. Oh, di ba? Meron na palang accord noon. Hallelujah. They are in one accord. They are in one place. Hallelujah. They're praying. They're waiting on God's promise. Hallelujah. And in chapter 2, anong sabi ng salita ng Diyos? On the day of Pentecost, yung inaantay nila dumating. Bakit? Totoo ang Diyos sa kanyang pangako. Huwag lang tayong magsawa na mag-antay. Lord, ilang taon na akong nag-aantay. Lord, wala namang dumarating. Hallelujah. Waiting is a time of refining. Waiting, it is a time of God's processing. Hallelujah. Maaring sa mga taon na yan, may pinoproseso si Lord sa buhay mo. Huwag tayong magsawa. Another thing, sabi niya, unity is born in waiting, and revival is birthed in corporate surrender. Unity is born in waiting, revival is birthed in corporate surrender. Hello? Hallelujah. Kaya pala, hallelujah, kahit anong gawin natin na magkaisa. Alam mo, sa totoo lang, maraming mga church, ganun yung mga inaasa ng mga panalangin. Lord, pagkaisain mo ang mga churches. Hallelujah. Alam mo, pag dumating yung pagkakaisa na yon, yun talaga ang matindi na mangyayari. Pag dumating yun na nagkaisa ang body of Christ, hello, doon na darating si Jesus. Hello? Hallelujah. Kasi hindi bababa yung ulo. Sino yung ulo? The head of the church is no other than Jesus. Hanggat hindi nagkakaisa yung katawan, hindi bababa yung ulo. Andan po natin yan. Kaya pag nakita ninyo nangyari na meron na talagang unity in the body of Christ, bababa na si Jesus. Yan yung inaantay natin na second coming. Hallelujah. And praise God, parang hindi kayo masaya na darating na si Lord. Diba? I mean, Lord, hindi pa ako nag-asawa. Hallelujah. Diba? Lord, hallelujah, yung dream ko, Lord, hallelujah, hindi pa dumarating. Huwag ka munang dumating. Pwede ba, Lord? Diba? Yung iba naman na, sabi na yung iba may taning ng buhay, Lord, dumating ka na sana, dumating ka na sana. Hallelujah. Alam mo, iba yung motibo mo kaya hindi dumarating si Lord eh. Hallelujah. But you know what? Pag nag-align na yung motive natin doon sa timing ni Lord, kita mo, all things will work together for good. And God is really true when it comes to His promise.
A praying church is a powerful church. A waiting church is a united church. Anong sabi niyan si Leonard Ravenhill? Tuloy natin. Yan, meron ng dalawa. Waiting keeps us from costly mistakes. Hallelujah. Yung nangyari dyan kay King Saul, di siya makapag-antay. Sabi ni Prophet Samuel sa kanila, 7 days, darating ako. Inong time na yun, hallelujah, merong laban na nangyayari. Ang nangyari dyan sa kanilang kakaantay kay Samuel, yung iba, umalis na doon sa mga kasamahan ni Saul. Kaya si Saul nung mga time na nag-i-struggle siya, iniwan na siya ng mga kasama. But Saul was still waiting on Samuel. Pero nung ikapitong araw na dumating na, parang hindi na yata darating si Samuel. Hallelujah, hindi siya nakapag-antay. Anong kanyang ginawa? Siya na mismo ang nagsunog ng burnt offering. Hindi niya maantay yung man of God. Ang sabi sa kanya ni Samuel, "Thou hast done foolishly. Thou hast not kept the commandment. Now, the kingdom shall not continue." Dahil sa kanyang pagmamadali. Hindi niya maantay. Yun sanang kingdom na para sa kanya at sa kanyang mga susunod na mga salinlahi, hindi na nagpatuloy. Dahil lang sa maling move na ginawa niya, hindi lang nakapag-antay. 7 araw na andun na Hallelujah. Nakapag-antay na siya ng 6 na araw. Yung pinaka-last na day, andun na, dumating na. Kaya lang, minsan doon sa mga struggles na nangyayari, yung time na iiwan ka na, medyo mahirap din yun. Iiwan ka ng lahat, medyo mahirap din yun. Tama o mali? Pero minsan si Lord din tinitignan niya yung may anos tayo at sa may panalagar tayo at sa may bagay ya impormisa na katawan. Aga-akalagar si Saul. Hallelujah. Ang pinakamasaklap, yung magiging tagapagmana niya namatay pa. At ang pinakamasakit sa lahat, the day came in Saul's life when the Spirit of God departed from him. Waiting keeps us from costly mistakes. Alam niyo sa buhay ninyo, totoo lang, meron kayong pinagdaanan na ganyan. Sinong aamin dito? Dumaan siya dyan. Hindi nakapag-antay. And hanggang ngayon, may struggle siya sa kanyang pinagdaanan. The last, na tayo sa ayan, sabi pa, waiting is not, basahin muna natin, waiting is not weakness, it's wisdom. We avoid many spiritual casualties by simply learning to pause and trust God's process. Hello? We can avoid many spiritual casualties. Hallelujah. By simply learning to pause. Sometimes yung ikapuro na lang, minsan, alam mo yun, minsan may malabir ka. Minsan man-post ka man. Hello? Nagmunta, may babagam. Ayan o. Wala ra may totoo na nasasagasaan. You do not know. Yung mga nasasagasaan mo, di lang sila parang nasasaktan. Yung iba nga nagiging casualty sila. Yung iba umaalis, nawawala. Pero sabi niya dyan, when we learn how to post, yung mag-post ka lang. And trust God's process. You pray. Di ba? Hindi yung kaagad-agad na kung saan gagawa ka ng aksyon. Pray about it. At si Lord yung magdadaan sa atin, dadaan tayo. Sabi po ni Charles Stanley, pinaka-paboritong author yan ni Madam Nora.
Sabi niya, patience is not the absence of action. Hello? Habang ikaw ay nag-aantay, you do not know God is working. He's processing. He's doing the right timing para sa buhay mo. Hindi mo nakikita. Pero gaya ng sabi niya dyan, patience is not the absence of action. Meron kang hindi nakikita na ginagawa ang Diyos in the spirit realm. That's the action that is taking place in the realm of the spirit. Inire-realign niya pati yung heart natin. Sabi niya dyan, but the timing of it in obedience. Hallelujah. Si Saul, nagka-struggle ang kanyang buhay. Bakit? Hindi nakapag-antay, pati yung pagsunod niya, na-derail. Hallelujah. Ang buhay niya at ang pamilya niya. Alam mo yung hindi lang ikaw, marami kang idadamay. Yun yung mas mahirap. Okay lang sana kung ikaw lang yon. Pero kung madadamay pati pamilya mo, future ng family mo. Hallelujah. But God is a good God. Napakabuti ng Diyos, merciful ng ating Panginoon. Dito tayo magtatapos, pang-7. Sabi niya, waiting leads to divine breakthrough. Sabi po ng aklat ng Habakuk, do it tarry, wait for it. Antayin niyo, sabi ni Lord, bakit? Because it will surely come. That's the word of God. Maaring ito man ay umabot ng 10 taon, 15 years. Si Joseph, it took him 17 years until he saw the dreams that God placed in his heart. 17 years. At ang napakatindi na pinagdaanan niya, yung kanyang pamilya, yun yung mas masakit doon. Okay lang na i-deny ka, pero yung ikaw ay ibinta ng iyong pamilya. At ikaw ay mapunta doon sa isang napakasaklap na sitwasyon ng buhay mo na ikaw ay makulong sa wala kang sala. Yun yung talagang masasaktan ka. But you know what? Yung nasa puso po ni Joseph, hindi man lang siya nagsabi na gaganti siya. Wala kang makitang bahid ng pagiganti sa kanya. In his heart, andoon yung pagpapatawad. And alam niyo po yung pinakamagandang sinabi ni Joseph, nung itong mga kapatid niya nanginginig na sila sa takot nung makilala na nila na si Joseph pala yung pinaka-prime minister na ng buong Egypt. Baka maghiganti siya, natakot silang lahat, naglumuhod sila kay Joseph. Pero ang sabi ni Joseph sa kanila, yung bagay na ginawa niyo sa akin, hindi kayo yun eh. Si Lord yun. Kung bakit ako nandito, dinaanan ko lahat ng yan. Ang inisip niya si Lord ang nagdala sa kanya doon. At yung masamang ginawa niyo sa akin, God. Anong sabi niya? God turn it for good. Yung isipin ninyo na nangyari sa buhay po ninyo, hallelujah, na para bang hindi maganda, that situation, kayang pagandahin ng Diyos. God can turn it for good. Kailangan lang natin na mag-release din, magpatawad. Dahil hanggat hindi tayo nagpapatawad, hindi din tayo mapapatawad ng Diyos. Hello? Kung meron kang naisip na kailangang taong patawarin mo na siya. Release that person. Hallelujah. Para si Lord meron din siyang i-release para sa iyo.
Magantay lang tayo, sabi niya, kahit umabot pa yan ng si Joseph 17 years. Si Abraham, yung pangako ng Diyos, 25 years bago dumating. Pero nakapag-antay si Abraham nung mga time na yun, 100 years old na siya. Hallelujah. Pastor, parang nakakatakot kung 25 years, agantayin ko pa yun. 35 na ako ngayon. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Pero sabi ni Lord, wait. Bakit? God's delays, sabi niya dyan, is not His denials. They are His perfect preparations. Hallelujah. Lord, okay lang kahit 60 years old na ako. Di ba? Hallelujah. Kasi yun pala yung perfect na preparation na ginagawa mo sa akin. Pero tandaan po natin, hallelujah, hindi ka paabutin ni Lord ng ganun katagal. Because, hallelujah, God is so gracious. He's not only a merciful God. Hallelujah, alam ng Diyos yung nararamdaman mo, kapatid. Alam ng Diyos yung pakiramdam na meron ka na para bang, Lord. Hallelujah. Pwede ba, Lord? Hallelujah. 1 taon na lang, Lord. Hallelujah. Pwede namang tumawad Si Abraham tumawad, di ba, Madam Nora? Hallelujah. Sabi ni Lord, gugunawin ko ng Sodom at Gomorrah. Lord, pwede ba kung merong 50, wag mo nang gugunawin? Basta may 50, sabi ni Lord. Di ba? Lord, sabi ni Lord, walang 50. Lord, pwede pa bang tumawad? Yung 50 umabot ng 10 hanggang 5. Walang 5. Hallelujah. Kaya sabi ni Lord, umalis ka na dyan. Can you imagine that? Yung alam mo yung grabing bargain ang ginawa ni Abraham. Hallelujah. Why? This is the one thing that I've learned and I've realized kung bakit ganon kagrabe yung pakikipag-bargain ni Abraham kay Lord. He was not only a friend of God. Abraham found favor in the eyes of God. Pag ikaw ay may pabor kay Lord, maraming kayang gawin ang Diyos sa buhay mo. Kahit alam mo ng pinagdadaanan mo, alam mo pinagdadaanan na ang dami ng dinanan pero andyan ka pa rin. Dahil may pabor ka kay Lord. Hello? Hallelujah. Lahat ng mga may pabor kay Lord sa araw na ito, I want you to stand up with me and realize this morning how precious your life in the eyes of God. Can you imagine hanggang ngayon nandito ka pa? Because you have found favor in the eyes of God. He sees your heart right now. Nakikita ng Diyos yung puso mo kung gaano ka katyaga na nag-aantay doon sa right timing ng Diyos. Hallelujah. At sinasabi sa iyo ng Diyos, habang ikaw ay nag-aantay, your waiting is worth mabalur. Ganon ka-importante sa Diyos yung nakikita kanya na matyaga kang nag-aantay. Just as the farmer, sabi po ng salita ng Diyos, they're waiting, hallelujah, for the first rain to come and even for the latter rain. Because there is a time, hallelujah, that the former and the latter rain will be combined. At yun yung pinakaantay ng bawat isa sa atin. Hallelujah, that the great outpouring of the Spirit of God will fill the earth. At ang sabi po ng salita ng Diyos, and all the flesh, hallelujah, makakaranas nitong pagdaloy, pagbuhos ng kanyang banal na Espiritu. Hallelujah. Gaano ka ba katyaga? Gaano ka ba
Hallelujah, yung ka-eager waiting on that promise of God. Lord, gusto kong makita, gusto kong maranasan. That must be our desire sa buhay natin. Hallelujah, because I know sa buhay ng bawat isa sa atin, when we desire for His Holy Spirit, it is really His desire na maranasan natin siya. Kung gaano mo dinidesire ang Holy Spirit na maranasan the promise of God, ganun din ang Diyos. Hallelujah. Bakit yan yung kanyang pangako sa atin? Hallelujah. Ora shanda rabakaya rabasika rabakante. God, you know our hearts, the desires of our heart, Lord. We're not only waiting for the blessings to come, Lord, but we are waiting for the most important promise, oh God, that you have made for us. It is the promise, Holy Spirit, who will give us the ability, who will enable us, Lord God, na maging ang buhay namin, Panginoon, will become fruitful. That our lives, oh God, will impact, oh God, many lives of people. That this life, Lord God, na meron kami, Panginoon, o Diyos, oh God, maraming buhay ang mababago. Gaya ng ginawa mo, Panginoon, oh God, the early church, so Lord, when you pour out your Spirit, Lord God. I know, Lord, hindi madaling magantay, Panginoon. But you said in your word, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Lord, as we keep on waiting for that promise, Lord God, renew our strength, oh God. Na hindi po kami, Panginoon, mapapagod. Hindi po kami madidismaya sa aming pong mga pinagdaraan ng mga sitwasyon sa buhay. But every struggle, so God, every problem, so Lord God, every trials that we face on this planet Earth, oh God, it gives us strength, Lord God, hallelujah, to wait on the promise, oh Lord God. And Father, help us, Lord God, not to struggle, oh God, as we wait on you, Lord. Shande, korabasay, arabakay, arabashande. Palakasin po ninyo ang bawat pananampalataya namin, O Diyos. Patatagin niyo po ninyo kami, Panginoon, O God. Manatili po kaming nakatayo. Manatili po kami, Panginoon, na nag-aantay, O Diyos. Until we see with our own eyes, O God. Until we experience, Lord God. Hallelujah, Lord. Lord, yung mga na-experience, Panginoon, ng mga disipulo mo. Dahil totoo ka, O Diyos, sa iyong mga pangako. Magtitiwala kami, O Diyos. Magtitiwala kami at patuloy na aasa at aasa. Dahil ang inaasahan namin ay totoo na Diyos. Totoo ka sa iyong mga pangako. Salamat, Panginoon, O Lord God, sa buhay ng bawat isa na nandirito. Lord, hayaan po ninyo sa bawat araw, Panginoon. Matagpuan po ninyo kami, Panginoong Diyos, O God. Patuloy na pinagnanasaan namin, Panginoon, O God, na ikaw ay maranasan namin, Panginoon. Patuloy namin, Panginoong Diyos, O God. Hallelujah, na kung saan andun yung apoy sa aming mga puso. Yung apoy na yan, Panginoon, O God, ang patuloy na magbibigay sa amin ng strength, Lord God. And we will go on. We'll keep on waiting, O Lord God. Dahil ang aming pag-aantay ay may kabuluhan. Maraming salamat po, Diyos. At this point in time, Lord God, amin pong sisiliuhan ang mga salita mong ito, ang mga pangako mo, Diyos, aming narinig. Sa pamagitan, Panginoon, ng simbolo ng iyong katawan at ng iyong dugo. I pray that as we partake, O God, the communion, Lord, hallelujah, manifest the power, hallelujah, of these elements, O God. The cross, hallelujah, the blood, and your body, Lord. And Father, you will
will be honored, you will be glorified. For this was in Jesus' name. Everybody will say Amen and Amen. Sige po,